Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pancake Swap or sa kanilang cake token. Yan, ang Pancake Swap ay isa po itong decentralized platform. Yan, decentralized exchange na platform. Kung saan ay pwede po tayong mag-swap ng iba't ibang mga token dito. At meron na rin po silang mga staking features, ayan, at mga farming tools. Yan, para kumita po tayo ng passive income rito. At yung cake tokens ay ito po yung kanilang native token. At ayan, nagkaroon po ng price surge na 22% ang cake token sapagkat nagsunog po sila ng napalaking amount ng cake tokens. Mula po sa 750 million na supply ng cake ay binawasan po nila ito. Nagsunog po sila at ngayon ay nasa 450 million na lamang po yung kanyang natirang supply. Kaya yan, kumbaga nababawasan po kasi ang circulating supply ng isang crypto asset, ay tumataas po yung market price nito kasi nagkakaroon ng demand. Yan, kung alam naman po natin yung kung mas maraming supply ay syempre babagsak yung demand. Ayan, ay babagsak rin yung presyo. Pero pag mas konti yung supply ay syempre tataas yung demand at magiging impact nito ay tataas rin yung presyo. Kaya yan yung pag-reduce po nila rito ng cake supply ay nagdulot po ito ng 22% na price surge sa presyo ng cake token. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Cake, the native token of Pancake Swap, has engineered a bullish trajectory as its team launches a proposal to reduce its circulating supply. Yan, sabi po rito ay engineered kasi talagang parang pasadya po ito dahil yung kanilang paraan rito para magkaroon ng bullish trajectory or umangat ang presyo ng cake ay pagsusunog. Kaya yan po, kaya tawag rito ay engineered. Kaya yan, nagbawas po sila yung meron nagkaroon po sila ng proposal para magbawas ng malaking supply ng amount na malaking amount ng cake token ang kanilang isusunugin. The administrative team of the leading decentralized exchange, PancakeSwap, has moved to adjust the maximum token supply of cake. Yan, specifically today, December 21, the PancakeSwap team opened a discussion regarding the cake supply reduction. Per the submission, the proposed reduction seeks to decrease the existing maximum cap from 750 million cake to 450 million. Yan, dinaan po ito sa isang proposal. Yan, nag-umpisa po nung inilabas po nila yung proposal na ito noong December 20, nitong December 21. Yan. Kahapon lamang po yan. Siyempre, pinag-usapan po nila ito. Yan, yung proposal na ito ay yung babawasan po nila yung maximum supply ng cake na 750 at gagawin po lamang po nilang 450 million. Kaya yan, ito po yung actual na tweet ng PancakeSwap. Yan, we are proposing to reduce the max token supply of cake from 750 million to 450 million. After a year of hard work and deflation, we are razor focused on ultrasound cake. By reducing our token supply by 300 million, we signal PancakeSwap successful. Kaya yan po yung actual na post ng PancakeSwap. Yan, max token supply reduction discussion. Yan, dumaan po ito sa usapan. Hindi po ito basta-basta biglang isinagawa ng mga developers ng PancakeSwap. Ayan, nilapit po nila ito para sa lahat. Ayan, para mapag-usapan ng maayos kung yan, payag ba ang lahat or
or hindi payag. Ayan, having achieved consistent deflation for several months and actively working towards the goal of ultrasound cake, the proposal aims to set a new maximum cap for the cake token. The PancakeSwap team believes the reduced cap will be sufficient to capture market share across various chains. Kaya yan, yung team ng PancakeSwap ay naniniwala po sila na ang pag-reduce sa market cap ng cake token ay magiging sapat ito para makakapture sila ng mga market shares sa iba't ibang mga chains. Kaya yan po ang pinakadahilan kung bakit sila nag-propose na bawasan yung maximum supply or maximum cap ng cake token. Furthermore, the PancakeSwap admin noted that this move comes after substantial overhauls in PancakeSwap's emission, tokenomics, and growth strategy over the past year. Kaya yan. The admin cited the enhancement introduced in Cake Tokenomics version 2.5 and recent launch of the VCake gauges system. As a result, the team affirmed that PancakeSwap has positioned itself for further expansion. Kaya yan, naniniwala po ang team ng PancakeSwap na ito ay naghahanda na po sila para sa mas malawakang expansion. The rationale behind cutting cakes max supply. According to the admin, the adjustment provides certainty for the community regarding the future cake supply, aligning with more accurate estimations of incentives needed for PancakeSwap's growth targets. Kaya yan, mahalaga na rin po yung pagbabawas dito sa supply ni Cake dahil makakatulong daw po ito sa paglago ng kanilang mga targets. Additionally, the PancakeSwap team noted the move will expedite the journey to ultrasound cake, signaling a departure from a hyperinflationary tokenomics model. Notably, the proposal is open for community discussion before the voting stage. The PancakeSwap community is encouraged to share their thoughts and suggestions on these proposed adjustments to the cake token's total supply. Kaya yan, bukas naman po yung kanilang proposal sa community ng PancakeSwap para pag-usapan ito. At syempre, dumaan din po ito sa voting stage. Yan, pagbubutuhan po yan kung sang-ayon ba or payag ba ang buong community. Kaya yan, ini-encourage na rin ng PancakeSwap na ibahagi ng community yung kanilang mga pananaw rito, yung kanilang opinion sa proposed adjustments ng kanilang cake tokens total supply. Kaya yan, Cake takes positive impact. Yan, nagkaroon po ito ng positibong impact. Siyempre, magugustuhan talaga ng community ito. Lalong-lalo na yung mga holders dyan, mga investors na may hawak ng maraming mga cake tokens. Kasi alam po nila na yung pagbabawas sa supply nito ay beneficial po para sa kanila. Ayan, tataas po yung kanilang yung value ng kanilang mga hold na mga cake tokens. Kaya yan, kitang-kita po natin dito. Nakikitaan po natin dito na meron po siyang 13.22% na gain. Amid this proposal to cut down the supply of cake, crypto market participants have flocked in mass to Cake. In particular, CoinMarketCap data shows Cake saw a dramatic 22% surge from around $2.22 to $2.718 in under 3 hours. Kaya yan, ayon po kay CoinMarketCap ay nakita po na biglang nagkaroon ng dramatic surge itong si Cake token. Ito ay nagkaroon ng 22% na surge. Mula po sa presyo nito na $2.22 ay bigla po itong umangat sa $2.718 at naganap lamang po ito sa loob ng 3 oras. Moreover, Cake's 24-hour volume has increased by 246.20%, with the token now hovering around $2.53. As of yesterday, Cake wallowed in a bearish trend despite the continuous token burns. Kaya, ayan yung nangyayari kay Cake ngayon. Ayan, siguro ay
yan yung mga nag-hold po dyan ng cake ay maganda po yung magiging napaka-beneficial po yung kanilang hakbang na isinasagawa ngayon na ayan. Biruin mo naman 750 million na cake tokens ay babawasan po nila ito para maging 450 million na lamang. Ayan. Isa po itong magandang balita para sa mga holders at saka investors ng cake token ng Pancake Swap. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.